Digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, BP Sara, nakauwi na po sa Pilipinas. Mabuti naman po at walang masamang nangyari. Kinakabahan tayo, baka maulitan po yung tatay niya, no? So mabuti naman at wala pong lihim na sa dami po ng kinaso kay BP Sara, wala pa pong lihim na warrant of arrest na sumalubong sa kanya. Pag-uusapan din po natin, ito po si waiter Queso Escudero ay nagsabi po na dadalo ang mga tauhan ng pamahalaan na matindi po ang pressure, malamang, no? Kasi nagdesisyon na po si Lucas Bersamin na hindi na padadaluhin. Ngayon po ay dadalo na naman ayon po kay Queso Escudero. Pero kung sino po yung dadalo, wala pong kontrol ng Senado. Bakit po? Mamaya pag-usapan natin yan. Okay, Hungary, tuluyan na pong kumalas, no? Kumalas na po ang bansang Hungary dito po sa ICC. Kung bakit po kumalas, isa po yan sa mga pag-uusapan natin. Pero bago yan lahat, bago natin yan talakayin, nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na. Mag-subscribe ka. Nakalimutan ko na ulit. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, nakakatuwa po. Yung pong sunod-sunod na balita na tinanggalan po si BP Sara ng kanyang security o yung dine-activate po yung BPSPG, Vice President Security Special Protection Group. Thank you very much muna kay Ambisyosa na nagbigay sa atin ng 8 Hong Kong. Yan. Talaga namang kinakabahan tayo na baka may balak kay BP Sara, no? It's either na siya po ay matulad kay Ninoy. Yung po ang nasa isip ko, no? Or matulad sa tatay niya na mayroong lihim na warrant of arrest na isa-serve pagdating po sa Ninoy Aquino International Airport. Pero sa kagandahang palad, kabutihang palad, ay wala naman pong nangyaring kakaiba. No? So nakauwi po, nakalapag po ang eroplano. Hindi ko po alam kung nasan ngayon si BP Sara, pero maliwanag po na narito na siya sa Pilipinas at wala naman pong humarang o wala naman pong lumabag sa kanyang karapatan bilang Vice President. Wala naman pong hulihan na naganap. Wala rin naman pong gurguran. So panahon na po para gampanan naman ni BP Sara. Ang pinaka-importante pong tingin ko ang pinaka-importante pong papel ni BP Sara ngayon ay ang paghalili sa kanyang ama. Kasi bilang ulo, no? Kinikilalang leader. Wala na po siyang magagawa eh. Alam ko yung nararamdaman ni BP Sara na hindi po siya gaanong umiepal dahil Duterte show o kay Digong show yung yung PDP laban. Pero sana ma-realize ni BP Sara na wala na po si Tatay Digong, yung kinikilalang leader ng lahat ng Duterte forces, ano man yan. Kinakailangan siya na po talaga yung tumayo, no? Na hahalili bilang pinuno. Alam nyo, pinag-uusapan nga namin ng mga vlogger, yung katulad po nung birthday ni Tatay Digong, ang dami po talagang gustong pumunta kung saan merong rally, ang dami pong gustong makisimpatya, ang dami pong gustong magpahayag, no, ng pagsuporta sa mga Duterte.
Kaya lang po, iba't ibang grupo yung nananawagan, iba't ibang lugar, no? Kaya sana po, sabi nga namin, ang kulang na lang, kasi yung mga tao, very willing na silang lumabas eh. Hindi na nga po kinukumbinsi ngayon. Ang tanong po sa amin ng mga tao, sa aming mga vlogger, tinatanong po kami, saan ba kami pupunta? Wala na po yung nangungumbinsi pa kami. No? Yung birthday po ni Tatay Digong, hindi na po yung, lahat po, kung may bakante, wala pong ganun eh. Ang tanong, saan kami pupunta ngayon? Kaya po, sana, ma-realize po, kasi alam ko naman na kung bakit yung paggalang ni BP Sara sa kanyang ama, na talagang kinikilalang head, kinikilalang ulo ng PDP laban. Pero ngayong ayaw man ni Tatay Digong, talagang napuwersa siya na mamahinga. Kinakailangan talagang si BP Sara na po yung magpatuloy ng mga kampanya. Kung yung presidente nga ng Pilipinas nangangampanya, BP Sara. Kasi antindi talaga ng impact nyo ni Tatay Digong. Isama pa si Baste. Thank you very much kay Master 17 sa pagpapakape. Okay. So maraming salamat. Nagpapasalamat po ako kasi yan talaga yung isa sa mga kinakakaba ko eh. Baka talagang sagad-sagara na tong gobyerno natin eh. Mabuti naman po at meron pa silang pagtitimpi kahit papano. So congratulations po sa paglalakbay. Congratulations din po sa naging papel ninyo dyan sa dahig. Alam ko pong mahalagang importante yung ginampanan ninyo, no? Na bumuo ng defense team ni Tatay Digong. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Ito pong Hungary, isa po to sa mga tinatawag natin, kasi European to, no? Isa po to sa mga tinatawag nating unang bumuo nitong ICC na to. Ang lakas po ng impact. Thank you very much kay Norladies. Dito nga ako magbabasa. Masyadong malayo. Okay. Yung impact po nito, kasi original member ng ICC, itong Hungary, tapos sa Europe siya nakabase, malakas po ang impact. Tsaka yung mga sinabi niyang dahilan, no? Kung bakit, yung sinabi niya pong dahilan kung bakit sila kumalas na, yung Hungary. Teka, tignan natin yung tignan po natin yung pangalan nung leader nila. Wala, nawala. Ito po si Viktor Orban na Hungarian Prime Minister. Ay kumalas na po ang ikinalas na niya yung kanyang bansa dito po sa pagiging kasapi ng ICC. Ano po katwiran nito kasabay po to ng pagdalaw ng Israeli Prime Minister, no? Alam niyo naman po, sa totoo lang po yung Israeli Prime Minister po ay meron pong warrant of arrest din dito po sa ating ICC, katulad po ni Tatay Digong. Pareho po silang may warrant of arrest dito sa ICC. Saglit lang mga taga FB. Saglit lang po at nagloko yung ko eh. Babalikan ko kayo. Hindi po tayo mawawala. Saglit lang po. Narito kasi yung anong tawag doon? Yun na nga. Saglit lang din sa YouTube Meron lang akong ayusin para makita ko yung inyong Hindi ko makita yung comment nyo. Saan na ba yung aking Google? Hala, nawawala yung Google.
Saglit lang po. Narito pala. Po sa at hindi kayo umalis. Okay. Inayos ko lang po para makita ko itong inyong mga komento kasi ang liliit na dyan sa cellphone eh. So, yan, para nakikita ko po yung mga nagpapakape. Mabati man lang natin. Ano ba to? Nawala naman ako sa FB. Ang bilis naman magwala nitong FB. Okay, maraming salamat po sa pagtsatsaga at hindi kayo malis. Nasaan na po tayo? O ito po, si Oban po, ang Prime Minister po ng Hungary, ay kumalas na po katulad po ni Tatay Digong. At halos pareho po sila ng katwiran. No? Sabi po ni Viktor Oban, this is no longer an impartial court, a rule of law court, but rather a political court. This very important court has been diminished to a political tool and Hungary wishes to play no role in it. So ayaw po maging kasangkapan ng bansang Hungary dito po sa ICC na tinatawag nila na naging political court na po, no? Masyado na po na politika. Yung original na intention po ng ICC ay na magkaroon po ng international court para po malitis yung mga lumabag talaga, yung mga totoong lumabag sa mga international na batas, no? Humanitarian law. Hindi po eh. Lalo na po, eto na siguro, nasagad na sila kay Tatay Digong dahil totally, no? Ito po ay diskarte. I-refresh nyo lang po. Magwan nga po kayo kung meron po tayong meron po tayong audio. Ito po ay totally diskarte po. Naging putol. Okay, test mic po, test mic. 1-1. Okay naman? O pakibura nyo nga po yung mga yung mga talagang no? Gusto talaga nila lahat ng pangasar po ay gagawin nitong mga to. 1 naman nakakarami naman yung 1. Okay. Sa madaling salita po, ito pong si Oban at iba pa pong mga leader ay nakita na po yung tunay na papel nito, no? Ginagamit na lang po to sa mga kalaban, no? Yung pong ICC ay ginagamit na lang po siyang political tool para po eliminate yung mga kalaban sa politika na mga sinasaniban nilang yung mga siguro yung mga nagbibigay. Ano ba naman kinalaman nila sa katulad ng Pilipinas, no? Pero kung wala na po kasi kinidnap po si Tatay Digong, dapat yun kumparaan po ng paghuli para iharap. Ano po ang moral ascendancy ng ICC na litisin yung tao sa humanitarian
sa kasong paglabag sa international humanitarian law o yung crime against humanity, kung siya mismo ay hindi nabibigyan ng tamang yung sa rule of law, no? O yung hindi po pinadaan, no, sa korte yung panghuhuli, no? Kaya pag tinuloy-tuloy po nila yan, lalo pong mapapahiya yung ICC. Ganyan na nga po tinitignan na maraming bansa yung ICC na ito po ay isang kangaroo court. Ito po ay isang political court na wala na po yung rule of law, no? Tapos ito po, kinidnap si Tatay Digong, lilitisin nyo. Hindi nyo man lang, samantalang pinahayag na po na yan po yung dahilan, no, kung bakit nariyan si Tatay Digong sa inyong kulungan. Okay. Ito po, basahin ko lang po Ito po talaga ang diskarte ngayon ng lahat ng mga BBM supporters. Kung mapapansin nyo po, pati po yung mga nagsasabi rito na wala kang sounds, kahit may sounds. Putol-putol, kahit maayos. Ito po ang katwiran ng mga BBM supporters ngayon. Hindi importante kung ano sasabihin ng mga DDS sa'yo. Ang mahalaga na bad trip mo sila. Wala na po, no? Mula po sa pinuno hanggang sa mga followers. Yan po, wala na po sa kanila yung yung may pagmalaki. May pagmalaki yung ginagawa ng pamahalaan. Wala na po sa kanila yun. Ang importante sa kanila, ayan, no? Hindi importante kung ano sasabihin ng mga DDS sa'yo. Ang mahalaga, na bad trip mo sila. Yun lang po ang purpose. Kita niyo si Claire, si Auntie Claire. Sa tingin niyo ba nakakapagpalinaw si Auntie Claire? Sa tingin niyo ba meron siyang naliliwanagan na tao? Sa tingin niyo ba yung mga kumukontra kay Marcos, pag narinig si Auntie Claire, ay tama pala. Dapat pala natin, ayun po yung purpose di ba? Kaya ka po nagkakaroon ng parang spokesperson para ma-win over ni Claire. Ang purpose po ng mga spokesperson ng PCO para po ma-win over mo yung mga tao. Yung mga tao po na nagugulumihanan. No? Yung mga tao po na naguguluhan. Bakit hindi na-appreciate si Pangulong Marcos? Kaya po, na may PCO, para yung mga tao pong naguguluhan, yung mga tao pong naghimagsik, ma-win over mo sa gobyerno. Hindi po yun yung purpose nila. Mas angkop po na purpose ito ng PCO at ng lahat ng BBM vloggers. Hindi importante kung ano sasabihin ng mga DDS sa'yo. Ang mahalaga, na bad trip mo sila. Si Auntie Claire po, ganyan. Hindi mahalaga kung pag tinanong siya kung meron ba napapatupad ba yung 1 million, wala po siyang pakialam. Ang importante, maasar niya yung mga DDS. Ibang uri po itong Mamaya po tayo magbabasa ng comment Baka nahiwagaan yung mga taga-FB. Bakit comment sila ng comment, hindi ko binabasa. Mamaya po. Mamaya po yung yung magbabasa tayo ng comment. Okay. Punta na po tayo rito kay Queso Escotero. Ay, isa na lang po. Ito po, kinakantsawan po tayo ng isang foreigner, no? Sabi po, sa Pilipinas lang daw po nakikita na yung mga luggage po ng tao ay naka-plastic. Ito po ay foreigner, no? Hindi po to Pilipino. Pinapaliwanag niya po bakit po sa NAIA yung mga bagahe po ng tao pinaplastikan. So pinapaliwanag niya po sa mga foreign viewers niya na kaya pinaplastikan kasi may nalalaglag na bala, tinataniman. Okay. So at ang pinakamasakit po sa lahat ay meron pong advisory. Hindi po to advisory lang sa sulat kung hindi nakapaskil po ito. Ayan, no?
I saw this advisory at the gate while checking on my flight details. It is very sad to know that this kind of travel advisory is circulating and popping out publicly in airports across the United States. So sa mga airport po sa United States, meron po silang travel advisory. At nakakahiya po, basahin ko po sa inyo yung travel advisory. Lakihan lang natin. Ano ba lalakihan tong tokmol na to? Hindi ko malakihan. Siguro, iyan ko muna. Copy link. Yan ang problema ko eh. Mahirap talaga yung ano no? Copy link. Wala eh. Eto po. Ayan, nalakihan ko na. Yung para makita ko lang. Passengers, United States of America, Department of Homeland Security, Washington, D.C. Ito po nakalagay. Sabay naman, nalobat naman. Sa Amerika po to, hindi po to sa China. Baka kala nyo po, China lang yung may advisory. Ito po ang sabi ng Amerika. United States of America, Department of Homeland Security, na makikita po ito sa mga airport sa USA. Uy, may nagpakape ng malaki-laki. Thank you very much. Batiin muna natin yung nagpakape. Kay Paulo Mancol na nagbigay po sa atin ng $9.99. Yan, Paulo Mancol. Thank you very much sa iyo. Passengers are advised that the Secretary of Homeland Security has determined that Ninoy Aquino International Airport, Manila, Republic of the Philippines does not maintain and carry out effective aviation security measures. Ayan po. So wala raw pong maayos na security sa Ninoy Aquino International Airport. Alam niyo kung mababasa mo yun, ano ba naman to? Ano ba mga Pilipino to? Hindi. Mula po tayo galing po tayo kay Pinoy, top 10 worst airport ang NAIA. Dumating po si Pangulong Duterte, naging most improved, top 10 most improved airport ang NAIA. Pagdating po kay kay BBM, yan na naman. Worst airport na naman. Pre-privatize pa yan, Ibig sabihin niyan, talagang nabenta pa yung operation niyan. Grabe po talaga. Privatize pa yan. Kaya ako sabi sa inyo, huwag kayong magtiwala sa privatize eh. Wala pa po akong karanasan na dito sa Pilipinas tumino yung mga na-privatize na mga kumpanya ng pag-aari dati ng Pilipinas. Mula po sa Meralco, PLDT, mga Nawasa, etc. etc. Okay, punta na po tayo rito kay Chis Escudero. Ito po ang pahayag ni Chis Escudero. Paalala ko lang po, no? Nung last hearing po ni Senator Amy, nagpanukala po si Senator Bato na padala natin ng sabpina yung mga hindi dumadalo para makadalo naman sila sa susunod. Tama po yun, di ba? Para makadalo sila, kinakailangan in writing, mapadalan sila ng sabpina. Okay. So sabi ni Senator Amy, sige, papipirmahan natin kay Chis Escudero sa Senate President. Tapos, ang Senate President po ay mahilig po sa press conference yan. Mahilig pong suminghot sa press conference. Hindi ko po alam, malamang sipon. Pinakamatagal na sipon po ng isang Senate President na sasaksiyan natin. Ang tagal ng may sipon yan. Ang tagal na sumisinghot tuwing nagpa-press con.
Gamutin mo naman yung sipon mo. Singhot ka na singhot. Okay. Ang sabi po ni Chis Escudero, biglang hindi niya na po alam, no? Kung legal po ba ang kung legal po ba ang pagbibigay ng sabpina. Daig ka pa ng congressman. Simple lang po yung pagkakaunawa ng pangkaraniwang congressman. Hindi po speaker, ha. Yung pangkaraniwang pong congressman katulad po ni Paduano. Pag hindi ka umattend, isasabpina ka namin. Pag hindi ka pa rin umattend na nasabpina ka na, iko-contempt ka na. Ito po, sa napakatalinong si Chis Escudero, biglang sinabi, sige po, papaaral natin sa legal. Antindi mo naman, Chis, palusot mo naman, no? Ngayon po, iba na po ang pahayag. Nung mapahiya po sila, pinotakte po sila di ba? Pinotakte sila ng mga vlogger, pinotakte sila ng ilang media na sinasabi, bakit ayaw nyong pagpaliwanagin? Samantalang kayo, may Quadcom, may Tricom, gusto niyo magpaliwanag, yung dating presidente, yung Vice President ng Pilipinas, gusto niyong papagpaliwanagin na walang katapusan. No? Yung mga vlogger, pinagpapaliwanag ninyo. Bakit bawal pagpaliwanagin yung mga tao sa gobyerno? Ngayon po, bumigay sila. Pero hindi po kagagawa ni Chis. Malamang to, ito po, basahin na lang natin. Okay, ayon po kay Chis Escudero, officials invited to the Senate probe into the arrest of former President Rodrigo Duterte will attend the hearing on April 10. Yan po ang sinabi ni Quezon Escudero. Imumove ang hearing sa April 10 kung saan dadalo ang mga opisyal na inimbitahan ni Senator Amy. Hindi ko lang alam kung sino specifically, pero hindi na sila hindi dadalo. Kita mo, pwede palang dumalo, Chis. Ikaw ang umaawat Pwede pala silang dumalo. Tuloy natin ang pagbabasa ng sinabi ni Chis. Pero hindi na sila hindi dadalo. May dadalo sa pagdinig ni Senator Amy sa April 10. Ayan. Pero hindi niya alam kung sino. Kumusta po? Dadalo ba sila dahil sinabpina nyo? Quezon Escudero. Kaya ba sila dadalo dahil binigyan mo sila ng sabpina? Okay. Sabi ni Escudero, no need for subpina para sa mga invited resource person na aaten sa hearing. Hindi na raw po niya binigyan ng sabpina. Okay. Pero nire-request na specifically na hindi pwedeng mawala ay si Police Major General Nicolas Torre. So dahil wala pong sabpina, hindi po siya nag-issue ng sabpina kung sino lang po ang gustong dumalo. Antindi talaga ni Chis, no? Okay. Pero ang dun sa request ng lahat, dapat daw naroon si General Torre. Okay, isa-isahin po natin Una, bakit ikaw ang nag-announce niyan, Chis? Spokesperson ka na ba ng palasyo? Ikalawa, bakit hindi mo pa rin isasabpina? Nagkusa na, di ba? Ibig sabihin, si Lucas Bersamin po, dating Supreme Court Justice yan. Kung bumigay po si Lucas, ibig sabihin walang basis yung sinasabi nilang hindi sila dadalo. Alam nyo, natatandaan ko si Gordon. Nung si Gordon yung nag-invite sa mga cabinet official ni Tatay Digong. Di ba? Tapos hindi inorderan ni Tatay Digong. Ito yung binabanat ng mga yan Bakit si Digong nyo? Inorderan din yung mga tauhan na wag dumalo. Okay. Tapos ano yung naging hakbang ng mga senador? Iisa-isain po natin yan. Kung hindi ako nagkakamali, ang senador na ang Senate President si Tito Soto, 'di ba? Okay. Makinig ka, Chis, dapat ito ginagawa mo Ikaw nagiging spokesperson ka na ng palasyo. Lahat tong sinasabi mo, no? May sinasabi pa siya, kumpletuhin ko lang para isang banata na lang.
Ito pa ang sinasabi ni ano eh. However, they may invoke their executive privilege when answering the questions in the hearing. Di ba? Escudero said there is no need for subpoena for the invited resource persons to attend the hearing. However, they may invoke their executive privilege when answering the questions in the hearing. Bakit ikaw ang nag-invoke para sa kanila? Bakit inuunahan mo? Ang trabaho nyo, mag-imbestiga sa Senate. Ang trabaho mo, suportahan si Amy Marcos sa kanyang investigasyon. Hindi ikaw ang nangangatwiran dapat para sa mga cabinet official. Kung i-invoke nila yung executive, hayaan mong magpasya yung iyong chairman. May chairman ka eh. Di ba? Ang chairman mo, si Amy Marcos. Pag in-invoke nila yung executive privilege, hayaan mo magpasya yung chairman mo. Hindi yung inuunahan mo na however they may invoke. Di ba? Spokesperson ka ba ng palasyo? Alam ko senador ka eh. Ang gusto ng chairman mo, magbigay ng subpoena. Pero sabi mo, hindi na kinakailangan dahil atin sila. Eh ang tanong, sino yung atin? Dahil wala kang subpoenang binigay, kung sino lang yung gustong umattend. Ang nirequest lang ninyo na umattend talaga, si General Torre. So anong gagawin ng Senado pag hindi pa rin umattend yung magkapatid na Remulla? Hindi pa rin umattend yung si Gibo Chidoro? Hindi pa rin umattend yung si Marbil? Halimbawa, si General Torre lang. Ayun po nakakatakot, no? Tignan nyo po, Pero ang nire-request na specifically hindi pwedeng mawala ay si Police Major General Nicolas Torre III. Meron pong nakita ko na video na nagtayuan na lahat tapos si Torre naiwan doon, no? Tapos sila nag-uusap-usap. Alam nyo, bagamat kayo lahat galit kay Torre, bagamat tayo lahat galit kay Torre, kasama ko, parang nakakaramdam ako na kung may ilalaglag sila, parang usong magkalaglagan dyan sa mga yan. Ang ilalaglag po nila, yung pong pinaka galit yung mga tao. Pero tandaan po natin na hindi po si Torre yung nagplano, di ba? Sinabi ba ni John Vic? Di ba nung sinasabi na sino-sino yung mga sinabi ni John Vic na nagplano? Group effort. Group effort yun. Si Torre lang yung nautusan nyo. Alam po natin lahat, si Torre po ang inutusan dahil si Torre, pag inutusan mo ng trabaho, dadakipin niya talaga. Kasi hodang magalit sa kanya. Walang pakundangan eh. Kaya tama, nagagalit tayo kay Torre. Pero sa basa ko sa nangyayari, in-specify na cheese, padaluhin nyo si General Torre. Parang gusto nyo mawala sa inyo yung galit ng lahat. Si Torre na lang. Si Torre na lang deserve ni Torre, pero gusto nyong makawala, ididiin nyo si Torre, pero yung mga tunay na nagplano. Kaya nga, di ba, kasama ba si Torre doon? Sa name ni John Vic? Bakit dapat yung mga sinabi ni John Vic kasama siya, yun yung dapat punteriya? Teka, Anyo, Gibo, John Vic at si BBM. O apat. Huwag na si BBM dahil may immunity yan. Dapat, yung mga nagplano ang naroon. Yung general, siyempre, utusan mo yan, di susunod yan. Ngayon, dahil walang in-issue subpoena, hindi nag-issue ng subpoena si Quezon Escudero, lusot sila kahit hindi sila umattend. Siya pa nangangatwiran na pwedeng however, they may invoke their executive privilege when answering the questions in the hearing. Bakit mo sinasabi yan? Bakit pinangungunahan mo?
Eh pag inimbok nila, di papayag na si Amy kasi Senate President ka eh. Actually, pinipressure mo si Amy na wag masyadong diinan. Pag in-invoke yung privilege, eh wag nang kumibo si Amy. Yun yung sinasabi mo. Bakit si Tory lang? Ang specific, hindi po. Ang gusto po namin yung mga nagplano. Hindi lang po si Tory. Kasama si Tory, pero yung pati yung iba. Grabe naman kayo. At saka yun pa rin ang question natin, Sir Chis, no? Kung meron palang dadalo, bakit hindi ka na lang mag-issue ng subpoena? Para may action po kayo, pwede kayong maging action sa ayaw dumalo. Anong pwede mong action sa ayaw dumalo? Wala ka naman subpoena. Yan yung problema pag yung Senate President ay waiter ng First Lady. Pag yung Senate President ay laging kasama sa panonood ng kung anong concert. O, di ba may picture ngayon na ewan ko kung saan anong aktibidad yun. Magkakasama na naman yung Senate President, First Lady, yung asawa ng Senate President. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Kayo naman po